At naniniwala ka ba na kung na-implementa mo na itong mga increases, expand benefit packages, increase case rates, nung napaaga po ang inyong pag-implement dito kaysa last few days nyo lang po na-implementa, naniniwala ka ba na hindi kayo magkakaroon ng excess funds at hindi kukunin ng National Treasury? Kung napaaga yung decision mo to increase case rates, expand benefit packages, hindi ba tayo abot sa puntong ganito na ipinabalik sa inyo yung inyong excess funds na zero po kayo sa inyong budget for 2025 dahil na-discover yung reserve fund? Kung minadali mo noon, inagahan ninyo ang implementation ninyo. Thank you for your question, Mr. Chair. Pakisagot lang, yes or no lang muna. Actually, Mr. Kung napaaga yung implementation nyo ng increasing case rates, na-expand yung benefit packages, nakinabang yung mga pasyente nating mga mahirap, hindi tayo abot sa puntong mawawalis yung inyong excess funds. Yes or no? Mr. Chair, yes or no lang muna. Kung tingin mo na. I was going to ask Mr. Chair with your permission. Huwag mo kong tanongin. Ikaw tinatanong ko. Yes or no, kung napaaga yung implementation nyo sa ginawa ninyo kahapon o ng karang araw, hindi ba tayo aabot sa puntong magkakaroon ng pagwawalis ng excess funds? Yun lang naman. Sa tingin, kung napaaga. I was thinking, Mr. Chair, maybe it would be our finance guy will be able to answer the question better. Yun kasi ang problema doon. Kung napaaga ninyong na-increase yung case rates ninyo, na-expand ninyo yung benefit packages ninyo, yung mga commitment ninyo na ngayon nyo pa nagkakandara pa kayo, ilang buhay kaya ang nasave na salbar niyan, ilang Pilipino po ang nakinabang dyan ng mga mahirap. Hindi sana kayo magkakaroon ng excess funds. Hindi nyo kasi pinansin noon eh. Ngayon lang kayo nagkakandara pa dahil naging issue na po itong PhilHealth. Sana hindi kayo na zero ngayon. Ang sakit dito, nawalis na yung excess funds ninyo dahil rin po sa inyo na nagkaroon kayo ng excess funds. Kung ginamit niyo noong una, in the start of the year pa lang, umpisa pa lang po ng taon, pinlano nyo na lang maayos, ito, expand benefit packages, increase case rates, ito, dagdag natin. Kung ano yung pinlano nyo ngayon, sana pinlano nyo na noon, wala kayong excess funds, wala kayong ganong kalaking reserve fund. Sundin nyo lang yung mandated by law. Kung sabi nga ng Department of Finance, kailangan nyo magkaroon ng reserve fund of 140 billion a year. Another 140, kung 280 yung kailangan yung i-reserve fund. Yung 220 ninyo, nagamit na sana sa mga pasyente. Pati yung excess funds na kinuha ng National Treasury, nagamit na rin po sa mga pasyente. Isipin nyo, 220 plus yung kinuha ng National Treasury na 60 o na hold lang yung 89. So more than 200 billion sana ang napakinabangan ng Pilipino kung inagahan nyo lang po. Mr. Chair. Sige, sagutin mo. Mr. Chair, thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Just want to mention, Mr. Chair, that when we implemented the 30% almost across the board increase, the initial 30%, that was done po last February 14. So this 50% now we added was just a few nights ago. But last February 14 po namin implement yung... Kailan kinuha ng National Treasury yung 89.9? When was that? I think it was April of this year. Kung tinaasan nyo, sinabay nyo nung Pebrero yung sinasabi mong 30%, kung tinaasan mo na ng 80%, nakinabang pa ang Pilipino, nakinabang pa yung mga mahirap, hindi pa na naging excess fund, hindi nawalis. Yes po. Nung na-discover na meron kayong excess funds, doon nakita na meron kayong reserve fund. Yes po. Doon nagka-problema. Yes po. Attorney Eli. Mr. Chairperson, to be fair to our President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr., Mr. Chairperson, it was only during his term that the case rates was enhanced, improved,
And before his term, Mr. Chairperson, honorable members of the committee, the case rates was not even touched. During the previous Bakit administration. po? Bakit po? Ikaw, For- matagal ka na dyan. Yes, Mr. You President. were there even before the appointment of President Ledesma. Bakit hindi nyo naisipan noon? I'm addressing it not only to Mr. Ledesma, but to PhilHealth. Eh sabi mo, panahon lang niya. Eh ba't hindi nyo, kung naisipan yung itaas nung February, ba't hindi nyo from 30%? Eh kahit na tinaasan nyo ng 30%, eh yung kinaltas ka dun sa buntis na yung mag-asawa na pulis, yung kinuha lang sa kanila, 20,000 lang po nakaltas. Eh kung inagahan nyo, baka at par na po dun sa kanyang contribution, kahit na tabla man lang sila, hindi sila nalugi. Lugi pa rin sila eh. Eh hindi po, tandaan ninyo ang PhilHealth, hindi po negosyo yan. Para sa health po yan. Kaya nga tayo membro ng PhilHealth, kaya tayo may Universal Healthcare Law, para makinabang yung mga pasyente at hindi sila matakot. And yet, we are still very far from full implementation of the Universal Healthcare Law. Sangayon pa ako kay Senator JB, mag-oversight tayo. Ito, parang oversight na rin itong ginagawa natin eh. To update people. To update you na gawin nyo po ang inyong trabaho. Kung inagahan nyo na po, edi wala kayong excess funds. Wala kayong reserve fund na ganun kalaki. Sundin nyo lang yung batas. Kailangan nyo mag-reserve fund. Kailangan talaga. O 140 ng bawat taon, di 280. Hindi ganun kalaki na 500 billion. Tapos may excess funds pa kayo na winalis. Hindi sana magkakaganito kung inagahan nyo lang po. Kung sinabi nyo sa panahon ni Mr. Ledesma yan, sana ginawa nyo noon pa. Even before. Prior sa panahon po ni President Ledesma, hindi sana magkakaganito. Ang hirap kasi rito, natutulog po inyong pondo. Tapos, membro po tayo, ang Pilipino po, membro po ng PhilHealth. Yung i-konsulta ninyo, magtanong kayo sa Pilipino, kukunti lang po nakakaalam ng i-konsulta sa ngayon. Iilan lang po ang nag-avail ng i-konsulta. Pakita nyo yung record ninyo, ilan po ang nakapag-avail ng i-konsulta. Out of 115 million Filipinos na membro po ng PhilHealth, iilan lang po nakakaalam ng e-consulta program ninyo. Salamat, tinaasan nyo from 500 to 1,007. Tama naman, taasan nyo pa. Pero ilan po ang nakakaalam? Napaka-unfair naman po sa Pilipino na nagko-contribute yung iba sa atin, tapos hindi naman napapakinabangan. Ulitin ko, hindi ang PhilHealth, hindi po negosyo yan. Hindi po kayo nandiyan dyan para kumita yung PhilHealth. Andiyan dyan yung PhilHealth to ensure makampante yung pasyente. Hindi matakot magpa-hospital yung pasyente. At kampante silang magpa-hospital at tutulungan sila ng PhilHealth at ng gobyerno. Tandaan nyo, isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. Mr. Chair, with your indulgence, in line with your issue, yung pong participation, kasi yan I think yun yung pinupunterya ng ating chairman, ano pa ba ang dapat gawin, kailangan, aside from yung case rates na sinabi nyo, in-adjust nyo na ngayon. So do you, siguro si Mr. Ledesma or Mr. Attorney Santos can answer, halimbawa ho, may na-hospital, 100,000 ang babayarin. Para sa mga ordinaryong may hirap, napakabigat niyan. Kaya nga natin pinasa to para nga hindi na lalapit sa politiko, sa PCSO, sa PAGCOR at kung saan-saan. Ngayon, sinasagot 8,000, 7,000, 100,000. Eh, ano po ang kailangan gawin para ho, kahit papano maramdaman, kahit papano malaki-laki ang kanilang ang sasagutin ng PhilHealth para at least masarap, di ba siya magiging magaan yun eh. Di ba kung sinagot man lang nun sa 20 sa buntis, kalahati nung billing, ang sarap ng pakiramdam sana nun. Ano ba ang kailangan gawin? Sige, Mr. Ledesma or Attorney Santos? Ito, singit ko na lang. Gusto kong dagdagan ito Masyadong umaasa yung mga kababayan natin, nagmamakaawa na tuloy sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sabi ko nga, hindi po, ang PhilHealth, hindi po ito business enterprise. Dapat po please spend and expand programs
para sa social health expenditures natin. Gamitin niyo po yung pondo for social health expenditures.